Welcome po sa ating talakay ngayon sa hapon na ito. Ang talakayan po natin ngayon ay patungkol po sa demonic activity. Dalawa po ang klaseng demonic activity. Ito po ay extraordinary demonic activity. Ang ikalawa naman ay ordinary demonic activity. So mga kakuya, ito po ang tatalakayin natin ngayon. Ang pamagat ng ating talakayan ngayon ay kung bakit, ano ba ang dahilan kung bakit infested ang lugar, bagay, hayop at ang bahay. Ito pa ay infestation ng ating talakayan ngayon. Kaya mga kakuya, kung may ano ka dito, may nangyari din sa inyong bahay o may na-experience ka ng mga ganito, ibig sabihin lang nito, infested po inyong bahay o lugar, hayop o mga bagay, no? So mga kakuya, stay tuned po lang kayo at maghingi lang po tayo ng panalangin at basbas sa kataas-taasan. Ito po ay sa pamagitan po ng ating panalangin. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Prayer to defeat the work of Satan. O divine eternal Father, in union with your divine Son and the Holy Spirit, and through the Immaculate Heart of Mary, I beg you to destroy the father of your greatest enemy, the evil spirit. Cast them into the deepest recesses of hell, and chain them there forever. Take possessions of your kingdom, which you have created, and which is rightfully yours. Heavenly Father, give us the reign of the Sacred Heart of Jesus and the Immaculate Heart of Mary. Repeat this prayer out of pure love for you with every beat of my heart and with every breath I take. Amen. In the name of the Father, the Son, of the Holy Spirit. Amen. Welcome po sa mga kakuya, no? Jonathan TV Vlogs nagbabalik, no? May kasabihan po tayo, my people are destroyed for the lack of knowledge, no? Kaya mababasa natin ito sa Oseas 4:6. No, mga kakuya, delikado po kapag hindi po tayo nag-aaral ng salita ng Diyos at inaaral natin ang doktrina ng inang simbahan, sapagkat ang doktrina ng inang simbahan, yun po ay magdadala po sa atin ng kaligtasan, no? At para hindi po tayo maligaw ng landas, no? So dito ang topic natin ngayon ay magbigay po ako ng ang topic natin ngayon, demonic activity. Ang demonic activity po guys, mga kakuya, no, dalawa po ang baitang nito. Dalawa ang demonic activity dito, no. Una, extraordinary demonic activity. Ang ikalawa naman ay ordinary demonic activity, no. So kaya ang topic natin ngayon ay infestation, no. Ano ba ang mga dahilan kung bakit maraming na-infested sa lugar or bagay, hayop or sa ating pamamahay? So ang topic natin ngayon, infestation, no? So pasok siya dito sa extraordinary demonic activity. So ano ba yung una? Ano ba yung bakit na-infested yung mga lugar o ano, no? Bakit ang mga lugar dati? Bakit na-infested ang mga lugar, no? So dito una, mga lugar na dati ay libingan ng mga taong namatay, no? For example, mga bakbakan, World War I, World War II, no? Yung mga ganun, no? Daming mga namatay na doon na lang sila nailibing, no? Katulad po ng pandemya, no? Mga pandemya. Katulad yung dumating na ating pandemya ngayon na doon na lang nililibing kahit saan lang sila nailibing. So, yan po ay doorway po ng mga fallen angel na tirahan nila iyon. Gustong-gusto po ng mga fallen angel yan, mga lugar na yan para tirahan, no? So ano pa? Ano pa yung mga lugar na mga infested, no? Yun mga lugar na dating sementeryo din, no? Na tinirhan ng isang lugar at ginawang pabahay. Pabahay, dati palang sementeryo yung lugar na yun. Maaari po na infested po yung lugar na yun, no? So ikalawa naman, ano bang dahil residents, no?
Ito ang mababasa natin dito sa residence, having a recent quarrel with someone who has access to witchcraft or sorcery, no? Sa labas na may kaaway ka na tas yung kaaway mo may kakayahan sa mga ganito, no? Mag-ingat po tayo sa mga ganito, no? Yung mambabarang, no? So mangkukulam dito ito po yung mga residents, no? Na maaari ding maging infested, no? Ang ating sa residents having a recent quarrel with someone who has access to witchcraft or surgery. Saka lumapit siya doon sa mga albularyo, may kakilala siya, no? Mga someone na mga kakilala niya, siguro malalapit sa kanyang buhay. Kaya mag-ingat po tayo mga kuyas pag nandun tayo sa labas, baka may nakagalit sa atin at kaya lumapit siya sa kaya ganun at may mangyari talaga sa atin. Kaya mag-ingat tayo palagi. So, yan lahat ito, kung mayroon kang kaaway na ganyan, kung mayroon ka naman nasa state of grace ka lagi, nangunpesyon ka, no? Pala tuwing buwan o linggo, no? Hindi ka po dito matatablan dito sa mga ganito kung nasa state grace ka palagi, no? So ano pa ang ikatlo? Ang ikatlo, being a site or a recent sinful activity. For example, no? Mga drug session, no? Sexual activities, halayan, prostitution, houses, no? Yung mga ganun, no? Being a site, recent sinful activity, no? So dito, magkaroon din ng infestation dito, magkaroon ng infestation. Kasi dito yung mga gustong-gusto nga ng mga fallen angel na ang kanilang tinitirhan. Karamihan talaga nito, no? So, lalo na kapag may nangyari sa lugar yun, sexual, tapos ni-rape, no? Ni-rape, tapos pinatay, no? Marami, mga drug session, ginawa nilang hideout yung lugar na iyon, no? Kaya doon talaga papasok ang kaya naging infested yung lugar, no? So, ang ikaapat naman, recent traumatic event happened in that place, no? Example, yung may nagkakasakitan, nagkasikuhan at may nagsuntukan at may na-rape na sa lugar na iyon, no? Yung mga na-traumatic, yung may nakaaway ka at binaril agad at saka yun, may mga ganyang pangyayari, no? At hindi na-cast out, hindi na-misahan dun sa lugar na iyon. So, yun, mga recent traumatic event happen, no? Sa mga event, may nagsuntukan, nagpatayan. Yung lugar na iyon, automatic yun, no, mga kakuya, kapag hindi yan na-cast out on deliverance, ang lugar na iyon, no? Automatic po yun na talagang tirhan talaga ng mga fallen angel yun. Kaya huwag kayong magtaka na bakit yung lugar ninyo maraming nagpapakita. Yan po ay mga fallen angel, no? So, yan lang po, no? Kaya talagang ang mga infestation talaga ay nangyayari talaga yan sa mga ganitong pangyayari, no? May mga gustong-gusto kasi ng mga demonyo na may namatay at na-rape. Ganyan ang gusto ng mga demonyo, no? Yan ay tawag na recent traumatic event happened in that place, no? May pangyayari sa event, mga diskuhan, no? Disco, for example, yung disco bar, isa rin yan. Kasi tirahan talaga ng mga fallen angel, mga disco bar, mga club, yan. Tapos may nagsuntukan pa. Yan talaga automatic yan. May mga infested yung lugar na yan, sigurado, no? So ano pa, ang ikalima naman, bakit infested yung lugar, bagay, hayop at yung bahay, no? Ang ikalima, tempering of the renovating of the area. For example, yung nag-renovating ka, yung kunwari, tinirahan mo yung bahay na yun, ay talaga may pinutol ka ng mga puno na malalaki at mga sobrang laki talaga na mga puno. Tapos pinutol mo siya na hindi mo siya in-exercise. Lalo na po sa mga pare, dapat in-exercise mo at deliverance yung lugar na yun para hindi po ma-infested. So ngayon, pinutol mo ay talagang mga antik na mga kahoy yun. Tinitirhan talaga yan ng mga fallen angel. Infested po yan talaga, no? Yung mga malalaking puno ng kahoy. Yun, isa din yan, no? Isa din yan. Ang tawag doon ay tempering or renovating of the area, no? Yun yung mga talagang maaari ding ma-infested, no? So, ang ika-anim naman, maiksi lang po ito, kuya. Talagang ito, maiksi lang po ito, no? Pasadahan ko lang kasi dugtong ito doon sa una kong part na vlog, no? Ito yung dugtong niya. So, ang ikalima naman, something new has been added to the places recently. No, example, mga antique, no? Ito yung mga bagay na mga antique na mga talagang mga antique, no? Mga sinauna pang mga bagay, no? Maraming mga bagay na sinauna, katulad ng mga upuan. Marami nang nangyayari nito, no?
antik. Nakilala ko si Father Darwin, mayroon siyang mga pasyente nito at talaga na-possessed po, no? Dahil lang po doon sa kama, doon sa papag na ginamit, sobrang antik daw. Yun pala ay mayroon nang nakatira doon ng mga fallen angel doon sa bagay na yun, na possess, na ano talaga siya, na infested siya, no? So yun. Saka ano pa, lucky charms. Yung mga lucky charms, pang paswerte. Yun din yun. No? Mga something new has been added to the place recently. Yun yung mga talagang maaari ding ma-infested ang isang sa isang bagay or bagay, no? Ito isang bagay ito, kaya maaring ma-infested, no? O di kaya yung bagay na yung isang kama ay nakatira na pala doon ang tinihigaan yung mga mangkukulam. Yun, mga bagay, mga gamit nila, no? Kapag nakuha mo yun, ay talagang infested, sigurado po yun, 100% talaga yun, infested. No? Ang ikapito naman, ito po yung mga someone involved in the occult recently arrived or visited, no? Ito yung mga, kung may kakilala ka, no? I-invite mo sa yung pamamahay, no? In-invite mo, at lalo na kung nangihilot siya, hindi lang sa manghihilot pala, ay ano pala siya, albularyo, mangkukulam siya, may mga background na gano'n, no? At tas in-invite mo sa iyong bahay. Maaari po, ma-infested po ang iyong bahay. Kasi yun mga doorway nga na mag-iwan talaga ng infestation doon sa iyong bahay, no? Mga gano'n, nag-invite ka ng mga tao na mayroon siyang connection sa mga ganitong occult, no? Mga occult practices, mga talagang occult people ang tawag dito, no? Kaya maaari ma-infested din ang iyong bahay kapag na-invite ka nga ng mga albularyo, manghihilot with bulong. Okay lang yung hilot, massage, mga kuya, no? Wala po problema doon. Pero kung sinamahan mo na ng bulong, yung totoo na sa mga albularyo talagang, napakabaho pa naman ang laway. So mag-ingat po tayo mga kuya, no? Yung invite natin talaga, alamin natin kung may connection sa mga ganun, no? Maaari ma-infested po talaga ang ating tahanan, no? Mag-ingat po tayo mga kakuya. So ano pa ang ikawalo? Ang ikawalo talagang ito mas malala ito. Tragedy. Example, death, murder, no? As occurred recently in the victims. May pinatay sa lugar. Ito din nagdudulot din to ng infestation, no? Infested yung lugar, no? Katulad po nung massacre ng ano ba yung massacre na yun na sa Mindanao, yung maraming pinatay. Ampatuan ba yun, yung massacre yun? Maraming namatay doon, nilibing na lang at binako. Sigurado ako yung maraming ang nagbablog doon sa lugar na yun. Marami daw nagpapakita ng mga kaluluwa, ganyan. Yun po ay hindi yung kaluluwa ng tao, mga kuya. Ulitin ko, nagpapakita doon, hindi po tao ng mga kaluluwa yun, no? So, ang nagpakita doon ay mga fallen angel nga, kaya nga infested yung lugar na yun, no? Yun lang. Tapos maraming mga masakir, no? Maraming talagang masakir, may mga pinatay, murder, no? Yun, ni-rape, mga ganun. Tapos pinatay doon sa lugar na yun. Maaari talagang tirhan talaga ng mga fallen angel mga lugar na yun, no? Kaya mag-ingat po tayo mga kuya. Kaya talagang lagi ko sinasabi ito sa aking vlog na talaga na palagi tayo nasa state of grace, palagi tayo nagsisimba, palagi tayo nag-receive ng body of Christ at confession, no? Ito yung sinasabi ko talaga, no? Palagi ko isisingit ito sa vlog ko. Lagi ko talaga ipopromote ito, no? Cares, no? Confession, adoration, Holy Rosary, Eucharist, and Sacramentals, no? So, ang pangsyam naman, no? Ito yung ang pangsyam, no? Mas maano dito talagang, marami din talagang tatamaan nito. Ang ikasyam naman, kaya maaaring infested yung lugar, hayop, bagay, or talaga yung bahay, no? Ito din, there in the vicinity occurred any act, occult, pagan, or spiritist activity, no? For example, sa mga lugar na yon ay mayroong nakatira na mga mangkukulam, witchcraft, or albularyo, punsoy. Yung sa lugar na iyon, may nakatira na mga occult people doon, sigurado talaga yon, no? Yung lugar na yon, infested po yun. Kung may nakakilala kayong mga albularyo kung saan siya nakatira, lugar na yon mga kakuya, infested na po yun, no? Kasi ngayon ang gustong-gusto ng mga fallen angel, doon sila titira at doon sila manirahan, no? Kasi ang gustong-gusto talaga niya mga ganun, no?
So ulitin ko, yun po ay mga pagan or spiritist activity, no? Yun. So yun lang. No, ang ikasampu naman panghuli, ito yung panghuli natin, pang-sampu. Ito, talagang ito maraming bihira lang ako nakakaano nito, pero ang nakikita ko dito ay mga mayayaman. Ito yung mga mayayaman na talagang yung gumagawa nito. Karamihan ito ay mayayaman, no? Ito, ang pang-sampu ito, no? Remains of the dead, such as cremated ashes, are put into the house, no? Yung ashes, no? At dapat ito mga kuya, yung mga cremated ashes, yung mga abo na nilalagay natin sa bahay. Nakakita ko nito, karamihan ito mga mayayaman talaga, no? Tapos naka-display doon sa bahay nila or doon sa mayroon silang nilalagayan, no? At natapon at napabayaan. Yun, maaring ma-infested po yung bahay na yun, yung lugar na yun, no? Kasi nga, ang dapat ang mga buto natin ay nakalagay sa tamang lagayan. Ngari, sementeryo, no? Lagi sila nandoon kung saan sa dapat ilalagay yung mga buto. No, ito abo ashes na ito, yung cremated na ito, no? Tapos, ang ikalawa pa nito, ginawa nilang pangpaswerte kasi daw yung kapag may blow daw doon sa cremated na yun ng abo, ay swerte daw. Kaya ginawa pa nila. Kaya Diyos, mag-ingat tayo mga kuya. Yun, maaari talaga yun. Dadapuan tayo ng mga doorway ng mga pulid angel talaga. Kaya mag-ingat talaga tayo nito. No? Kaya marami talaga na biktima din tayo nito. Sa mga, kaya nga sabi, tama talaga yung sinabi ng Oseas 4:6 talaga, my people destroyed for lack of knowledge. No? Kaya talaga mag-ingat po talaga tayo sa mga ganitong activity, mga occult activity, no? Talaga yung mga pagan activity yun. Hindi po yung Christianity, mga pagan activity ito, ng mga Diyos-Diyosan. Pasok kayo dito kapag mayroon kayo nito na Diyos-Diyosan, no? So, ano pa? Dito sa bakit may masamang espiritu nakapasok? Yun na. Ito ngayon bakit may nakapasok ng espiritu, ito mga infestation, no? So, yun lang mga kakuya, no? Dapat mag-ingat po tayo, no? Kaya nagkaroon ng infested yung bahay. Kapag mayroong nangyayari dito, mga kuya, infested yung bahay nyo, at sa lahat ng binanggit ko, sa 10 na ito, kung mayroong kayong nakaranas kayo nito, so, unang gagawin nyo mga kuya, mayroon tayong tinatawag na proper way sa spiritual warfare natin, no? Ano ba yung mga proper way, kuya? Una, renouncement, no? Ang lahat ng iyong mga occult, kung mayroon ka nito, no, renounce lahat. Kung mayroon kang mga tsuhin, pamangkin, mga lulo, kaninunuan, mga albularyo, renounce. Kasi nga, ang sabi dito ay salin-salin lahi po mga kakuya, no? Kahit hindi ikaw yung albularyo at may kamag-anak ka na albularyo po, ay talagang talaga ma-infested ka rin, talaga madadamay ka dahil nga salin-saling lahi ito. Dapat maputol ito. Paano ba maputol ito ay renouncement, no? Kaya mayroon akong ipinopromote talaga yung Catholic Handbook ni Father Sikia, no? Dapat bumili kayo noon, no? Ang ikalawa naman, bukod sa renouncement, no? General confession, no? Punta kayo sa pare, i-confession nyo lahat, no, mga kakuya. At maaari magamit kayo ng papel at isusulat nyo lahat yung mga kasalanan nyo. Kasi ang demonyo kasi, pag hindi mo kasi isulat, ang 20 mong sala, pagdating mo doon sa confession ay 2 na lang. Kaya ganun yun. Ang demonyo talaga ililigaw kanya, no? Kaya maaari talaga general confession, dapat isulat nyo sa papel, kumpisal nyo lahat iyon, no? At ano pa? Dapat kasal din kayo sa inang simbahan. Kasi mga kuya, kapag namumuhay po tayo ng wala sa kabanalan, wala po tayo sa state of grace talaga, ang kasal man, napakahalaga po yan mga kakuya. Kasi dyan nagbibigay talaga ng basbas ng inang simbahan na kayo ay nagsasama na may kabanalan po mga kuya. So kung ginawa mo ito, tas hindi naman kayo kasal, mga kuya, ay nanatili talaga tayong makasalanan, no? Nagsiping kayo na walang kasal sa simbahan. Ibig sabihin, namuhay kayo na makasalanan. Invalid po yun, kuya, mga kakuya, sa nagkasal kayo ng huwes. Invalid po yun, no? Sa paningin ng Diyos, invalid yun. Ang proper way talaga ng kasal, no? Doon sa simbahan, dapat pare po ang magkasal, no? So una, occult renouncement, no? Confession, general confession, no? Dapat ikatlo, dapat kasal kayo sa inang simbahan. So, yan na yung proper way, no? Yan ang pinaka-proper way talaga na unang gawin, no? Ang ikalawang proper way
ay pwede ka na mag-deliverance, no, sa iyong bahay kapag nagawa mo na yung unang step. Second step naman, pwede ka na mag-deliverance, no? So, paano ka mag-deliverance? No, mga kakuya, hindi ka naman din pwede mag-deliverance kung wala kang mga sacramentals, no? Dito papasok, mga kuya, ang ikatlong step. Ikalawang step pala ay mga sacramentals, no? No, ano pa yung mga sacramentals, kuya, no? Ito po yung mga holy oil na ginagamit natin, mga sacramentals, no? Iba po yung sacraments, kuya, yun yung 7 sacraments, no? Iba yung sacramentals. Yung mga sacramentals, no? Yun yung mga sacramentals na ginagamit natin sa ating mga altar, no? Sa araw-araw natin ginagamit. For example, holy water, dapat meron kayo niyan, dapat napabli sa pari, no? O di kaya sa exorcism priest, no? Mayroon kang crucifix, dapat meron ka niyan kasi panlapat dun sa victim kung sakaling yung mga anak mo ay mga naposes, pwede mo siya gamitin, no? Pwede mo siya i-deliverance. Ang ikatlo naman ay olive oil, exercise oil, no? Dapat olive oil, hindi po yung baby oil, no? Dapat olive oil. Mabibili mo ito, mga kakuya, sa 7-Eleven. Wala talaga kayong mali pala ko. Sa Mercury Drugs, doon mo lang mabibili itong olive oil, no? Ano pa, mga sacramentals, mga images ng mga santo, basta lahat ng mga images na ginagamit natin sa inang simbahan. Ang panglima, ito yung holy salt, no? Holy salt, exercise salt, no? Yung holy salt, ginagamit natin yan dito sa bago mag-umpisa ang deliverance session, no? Ay ipamudmud mo yan bawat four corners ang holy salt. May mga prayer, maggagawa po din ako ng topic na kung paano gamitin yung deliverance handbook ni Father Sikia, no? So, magagamit yung holy salt. Hindi yung iodized salt, mga kakuya. Dapat yung malalaking butil ng salt, no? Holy salt, no? Malalaking butil dapat. Hindi po yung iodized salt, no? Hindi po yun, balido po yun, no? Dapat invalid po yun, yung iodized salt. Dapat yung rock salt talaga, yung malalaking butil po. Marami po tayong mabili yan sa palengke. Alam ko, wala na talaga masyado ngayon. Pero mayroon yan. Maghanap-hanap lang po kayo, no? So, wala na. Ano pa bang nakalimutan ko? Mga sacramentals, no? Mga sacramentals, mga kandila. Mayroon kayo dapat yan. Mga holy candle, no? At ito pa, ang panghuli, yung holy rosary. Dapat mayroon ka rin yan, mga kakuya, no? Holy rosary. Yan din, magagamit natin yan sa mga taong possessed. Na init talaga sila dyan, no? Sa mga taong possessed, no? So, yun lang, mga kakuya. Kapag nakumplito na yan, ang tatay doon na papasok, no? Mag-deliverance, no? Pero mayroon tayong topic yan kung paano mag-deliverance sa mga pamilya, no? Mayroon tayong gagamitin at natin yung gamitin kung paano gamitin yung Catholic handbook ni Father Sikia. So, ulitin ko, ang pamilya, di Padre Pamilya, siya ang may authority sa tahanan, no? Siya ang talagang may authority, lalo na po pagkasal sila sa inang simbahan, no? Ang ikalawa namang high authority, ang nanay. Ang ikatlo, yung pinakapanganay na anak, ang yun pinaka-authority, no? So, guys, dito na lang po at nawa na mayroon tayong natutunan kahit kakakaunti lang, no, ng mga doctrinal demonic activity, no, na pang spiritual warfare, na talaga matutunan natin ito para hindi po tayo mapahamak, lalo na po sa ating mga kaluluwa, kasi ang demonyo nag-aabang po yan sa ating kaluluwa, kinukuha nila yan, no? So hindi nila makontrol ang ating kaluluwa, kaya ang physical ang makontrol lang ng mga fallen angel, no? Kaya nagtatanim sila ng mga kasalanan. Kaya nga ito, mga infestation, no, mga pangpaswerte, kapag mayroon ganyan, yan ang mga technique nila para magamit natin para makuha yung ating kaluluwa. Kaya mapunta tayo sa dagat-dagatang apoy. Kaya yung kaluluwa natin, hindi nila kaya kontrolin yung kundi ang Diyos lang talaga, no? Kaya ang kaya lang nila yung physical. Kaya gumagamit sila, kung for example, mga bar, yan ang mga tanim ng mga demonyo yan. Kaya doon tayo napapasok. Kaya tinatanim tayo para mahulog tayo sa kanyang patibong na, ano ba yung patibong ng mga demonyo ay mga kasalanan, no? So mga kuya, maraming salamat po. At God bless po sa ating lahat, at huwag po kayo magsawa sa ating vlog sa araw-araw pang spiritual warfare.
ang ating talakayan ngayon. Kaya napakaganda talaga nito sa araw-araw nating pamumuhay at namumuhay tayo na may kabanalan, no? So ulitin ko, cares, confession, adoration at Holy Rosary na buong bahay, buong pamilya nawa nag-rosary. Ito ay makapaasos. Pag sinubukan nyo itong mag-rosary buong bahay, naku, talagang mabisa po ito, no? At ang panghuli, ang panglima naman ay ito po yung Holy Eucharist. Ito yung talagang napakaganda nito, no? Ang panglima, ito po yung sacramentals. Itong lima nito, pag pinagsanib puwersa mo, talaga maging buo na siya, maging matibay ang iyong, maging matatag ang iyong pananampalataya, no? Walang ibang titibag doon. Basta meron kanyan, huwag kang matakot, huwag kang mangamba, sapagkat kasama natin ang Diyos. Muli, ako'y lubos nagpapasalamat at i-share at i-like nyo na rin ang aking video, no? At i-follow nyo na rin ang aking YouTube channel, Jonathan TV Vlogs, at ang aking FB page, Jonathan TV Vlogs Official, ang aking official TikTok, Jonathan TikTok Officials, no? So muli, ako lubos nagpapasalamat sa inyong lahat, sa walang sawang suporta. God bless po sa ating lahat. Mabuhay po tayong lahat, no, mga kakuya.